Ito, simulan natin. Buena mano. Pag-usapan natin si Lisa Marcos at ang mga kontraktor ng Ghost Projects. Matindi to. A private citizen filed a letter of sentiment before ICI yesterday, Mhm. asking the ICI to look into the possible ties between First Lady Liza Marcos and Maynard Ngu. Your thoughts on this po? Ayan, yung contractor, okay, may nag-file na imbestigahan yung connection nitong si Maynard kay Lisa Marcos. Unang-una po ay Ang una, nakakalungkot po. Unang-una po, nakalulungkot ang presidente at dahil siya ay nagtatrabaho. Yan naman to si ano. ang isang nagpamigay o nagbigay ng letter of sentiment. Kung di tayo nagkakamali, ito ay nangangalang John Santander. Para siyang isang nuisance candidate na parang binigyan ng pera para bumili ng suka at isinabay ang pagbibigay ng letter of sentiment para dalhin sa ICI. Naku, para lang pinabili ng suka. Talagang ano ha? Medyo iba na level ni Claire ngayon ha? Alta sa syudad na. Alta na kung makapagsalita si Claire. Para lang pinabili ng suka yan. He's nobody. Yan. Yung nagrereklamo ngayon sa administrasyon, yung nagrereklamo ngayon, ang tingin ni Claire, parang pinabili ng suka. Ayan. Talaga naman ha. Parang kumikita na ha. Talagang mayaman ka na. Ano na kaya sasakyan nitong si Claire? Ha? Talagang tingin na sa mga ibang nating mababang kababayan ay parang pinabili lang ng suka. Pagpasensyahan nyo na kami. Ha? Hindi naman kami lahat ay kasing yaman mo. Lalong-lalo na yung mga naiupo ni Bongbong Marcos at malalakas kay Bongbong Marcos. Wala po kaming diyang kita. Kung inyo makakahalubilo muli ang isang John Santander, maaari po ba niyong itanong sa kanya kung alam ba niya ang mandato ng ICI? Alam naman natin ang mandato ng ICI ay mag-imbestiga ng mga maanumalyang flood control projects at mga infrastructure. Sa nabasa natin, at alam ko nabasa niyo rin po ang letter of sentiment, wala po tayong makitang anuman na allegation patungkol sa maanumalyang flood control projects na mag-uugnay sa unang ginang kay First Lady Liza Araneta Marcos. Pangalawang tanong, alam po ba niya kung sino ang source ng kanyang mga sinasabi? Pangatlong tanong, Ito simple lang. Meron kayong pagka binibintang kayo sa mga iba na malapit na kontraktor na may anomalya, halimbawa sa senador, 'di ba? Ganon din naman kay Lisa. Siguro dapat maging bukas po kayo magpaimbestiga. Dahil sabi mo nga ang pinag-uusapan dito ay ang mandato ng ICI. At ang mandato ng ICI, ano ang unang letra? I, independent. Ibig sabihin nun, hiwala yon sa kapangyarihan ng presidente. So dapat bukas ka rin maimbestigahan. 'Di ba? Bakit sasabihin nyo ganito, ganyan? Hindi, dapat ang hamon mo, hindi yung nangiinsulto kayo ng maliliit sa mga pobre, di dapat sana ay natutuwa kayo dahil tumutulak po ang investigasyon. Pinagmamalaki nyo ang ICI. Oo, imbestigahan nyo to. Dapat nga kayo mismo nagpipresentay. Imbestigahan ninyo ang Ilocos Norte. Sabi ni Chavit, marami raw dyan ang diskaya. Dapat nagkukusang loob na nga kayo eh. Di ba? Para maipagmalaki nyo yung ICI na tinayo ninyo, ay talagang sadyang walang sinisino. Dapat ganoon ang reaction, Claire. Hindi laging defensive. Kasi nagmumukha kang guilty. Nagmumukhang guilty si Lisa sa mga ganyang pananalita mo. siya po ba'y may personal knowledge sa kanyang mga sinasabi? Dahil kung walang personal knowledge, ito ay magsisilbing hearsay evidence. Kung hearsay evidence, ito po ba dapat ay binibigyan pa ng pagtutuon at seryosong konsiderasyon? Ito po ba ay isang fishing expedition lamang
para siraan ang unang ginang. Eh, siyempre, itatanggi nyo, di ba? I mean, naiintindihan namin kayo. Kunwari, halimbawa lang, ako, involved ako sa isang contractor. Siyempre, itatanggi nyo. Natural yan. Naunawaan ka namin. Di ba? Pero ano ang normal na gawain ng hindi guilty? O di, imbestigahan nyo kami. Simple, imbestigahan mo ako. Gusto mo, imbestigahan mo ako, Claire, kung may ghost project ako eh. Di, parang ganoon, di ba? Oh, kunwari, hindi ako guilting addict. Sasabihin mo ako, hindi, ayoko magpa-drug test. Ayaw ko sa drug test. Hindi ganoon. Gusto mo, imbestigahan mo ako. Gusto mo, sabay tayo magpa-drug test. Wala nang problema. Di ba? Ganun dapat. Di ba? Hindi ako mukhang defensive. Pero pag, ay, anong drug test? Baka nagpe-fentanyl ka. Oo. Di ba? Ganyan ang ginagawa ngayon ni Lisa. Hindi natin alam kung inutusan niya si Claire ganitong sabihin or nagsasarili to si Claire. Ikaw ba, Claire, nagsasarili ka? Nagsasarili ka ng sinasabi mo. Di ba? Kasi kung nagsasarili ka, nilalagay mo sa alanganin ang First Lady. So, ito po naman ay nasa kamay na ng ICI. Ibinigay lamang po natin ang ating pahayag patungkol po dito dahil nabasa po natin ang letter of assentment, pati na po ang attachments. Mismo, ang mga attachments ay walang nag-uugnay at walang naipakitang anumang ebidensya na magsasabing merong anomalyang flood control projects na pinasok ang unang ginang. Yusek, were you able to talk to either the President or the First Lady? Ano po yung nabanggit nila o naging reaction nila dito? Ang unang-unang sabi po ng First Lady ay hindi po niya ito bibigyan ng anumang pansin dahil ito Ayan, kita mo. Ang tanong, nakausap mo na ba ang Presidente at First Lady? Tandaan nyo ha, nakausap mo na ba? Oh. Sumagot si Claire, hindi niya to bibigyan ng pansin, sabi ni First Lady. So, ibig sabihin, nagkausap sila ni First Lady. Importante yan. Bakit importante? Mamaya sabihin ko sa inyo. po ay hearsay evidence. Alam po natin, ang First Lady ay abogado rin po. Sorry, last na lang po. Yan. How- Ito. Dito eh. Yung mga sorry, last question. Ha? Dapat ganito magtanong ang media. Yung follow-up. Kasi nandoon sa follow-up, yung pinaka katas, kumbaga. Nandun yung linamnam. O, tingnan nyo yung tanong. How do you define the relationship between the First Lady and Maynard Ngu? Yon. Ano ang relasyon nung Reynard ba yon, yung contractor na yon, kay First Lady? Ano ang dapat sagot? Kung kayo, alimbawa, kayo ay First Lady. Imagine niyo na lang. Oh. Kunwari, tas kaibigan nyo yung hindi nyo kaibigan yung contractor. Anong reaction nyo? Tapos tinanong ka ng ganyan. Anong sagot? Sige nga, lagay nyo sa comment section. Ano isasagot ninyo? Hindi kayo close, hindi nyo kakilala, wala kayong pinagsamahan, wala kayong proyekto, ganyan. Oh, diba? Oh, ano ang sagot ng First Lady? Wala po siyang binanggit sa atin patungkol po dyan. Binanggit lamang po niya ay patungkol dito sa letter of sentiment. Yun. Yun na eh. Yun na yun. Di ba? Tinatanong, ano ang relasyon? Wala. Wala siyang binanggit. Kita mo? Isipin mo, pinagbibintangan kayong dalawa, may koneksyon kayo dahil may anomalyang proyekto, di umano, ha? Di umano. Tapos hindi nyo pinag-usapan? Di nga. O, sige na nga. Pagbigyan kita, hindi nyo talaga pinag-usapan. Hindi ba katakataka yun? Hindi kayo nagtataka. O, kunwari ako, First Lady. First gentleman na lang. Sabihin sa akin, hindi ko kakilala. Sabi, hindi ko kilala yan. Hindi nga kami nagkita niyan once eh. Hindi kami nagkausap niyan. Wala kaming pinagsamahang proyekto. Hindi kami nagkakadil, hindi kami nagkakatext. Wala lahat. Wala kaming group chat, etc. Sino ba yan? Bakit inuugnay sa akin?
'Di ba? Kaya mag-imbestiga kayo na mag-imbestiga. Imbestigahan niyo pa yung Ilocos Norte. Wala kaming connection diyan. Yan ang una kong sasabihin dun sa spokesperson ko. Yan ang una sasabihin ko sa abogado ko. Wala kaming connection diyan. Pero kung kami ay malapit nung contractor, anong sasabihin ko sa spokesperson ko? Hindi ko alam. Basta layo mo yung topic. Hindi natin na pag-usapan. Ano sasabihin ko sa abogado ko? Tingnan mo nga kung gaano kalalim ang alam niya. Tingnan mo nga kung may nakahanap ng ebidensya. Tingnan mo nga kung mauugnay. Paano natin lulusutan to? Anong gagawin na? Di ba ganon? Kayo umusga. Naaayon ba ang reaksyon ng First Lady? Medyo nakakapagtaka lang. Di ba? Sa mga abogado rito, alam nyo yung style na ginawa ni Claire. Anong tawag dyan? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, wala